Never say no. Tama. Bakit ang addict nakagawa ng paraan? Di ba? Nakarinig ka na ba ng addict na nagsabing, ayoko bumata, wala akong pera eh. Di ba? The backyard truths. The backyard truths. The backyard truths. The backyard First tech job ko. So after JCPenney, Oo, so pinagsabay ko JCPenney sa Stockboy sa Nordstrom. Nakakuha ko ng help desk. paano mo naman na ano yan? Within Nordstrom. Kasi Nordstrom, akala mo department store lang. Meron silang, Corporate sale. corporate side, built-in yung mga merchandise nila, saka may tech side sila. So dito na pumasok ngayon yung pinag-aralan mo sa Oo, Pilipinas. oo. Kasi yun talaga yung goal ko na parang, kumbaga ladder eh. Parang gusto kong umakyat na parang hindi ako magsisettle hanggat sa ano, di ba? Tsaka nakaka-build ka na rin ng resume mo. Work Ay, in na-promote progress ka? Hindi, apply yun. Apply din kayo. Ibang Kasi department ibang na. ano siya. okay. Pero nga, parang at that time, dumating na si Trixie. Yun. Yun. So, ayun, may apartment na, may kotse na. So eto, nung nakuha mo na yung tech job sa Nordstrom, so from after dito sa, ano yung sinasabi natin na Stockboy, and then sa JCPenney na cashier, di ba, nasa tech ka na, ng Nordstrom. Ano yun? Nung mga panahon na yun, nakatira ka kasama yung papa mo. Papa, oo. And then, humiwalay ka na. Mm-mm. And then, yun na yung oras na dumating naman si Trixie na. Mm-mm. Hindi, may wali kami nung Nung dumating, dumating na siya. si Trixie. Okay, so, Apartment pa din. dumating si Trixie doon as ano? PR na. Yes, hindi. Ibig ko sabihin. Kasi FA siya dati, di Oo, ba? oo. Nurse siya doon. Nag-ano rin, habang nasa JC ako noon, nakapasok din siya, sa sales din siya. Kasi nga, kumuha pa siya ng NCLEX sa mga ganun. Para sa Sa, pag-nurse sa pag-nurse. So, nakuha naman niya din, pero hindi niya rin talaga, tinry niya, nag-nurse na ganun. Pero after, siguro mga 6 months sa kanya nakuha. Pero, Pero nag-work siya as nurse talaga. For a few years. pero buti nga, nakuha niya kagad, tsaka nakapag-work ng nurse eh. Okay. Eh sa iba, nurse nga, pero hindi natutuloy yung pagiging nurse, di ba? Hindi magaling naman si Trix. Ang dami kasing Galing pare, na si Trix. daming Pinoy na kumukuha ng nursing. Di ba? Alam Totoo mo yan. natin yan. Totoo yan. Nakakala nila, parang maganda kasi pupunta sila ng ibang bansa, automatic. So ano ba yung may kikwento mo sa amin na naging experience naman ni Trixie as a nurse As a sa States, sa US? Unang-una, doon, mahirap din ang makakuha ng trabaho nurse. Kasi hindi lang yung lisensya mo, pero syempre yung experience mo eh. Parang kukuhaan ka pa rin nun at that time. Mas lalo na pagka hindi ka gumraduate Doon. sa Amerika, di ba? Hindi nila alam kung para ng standards, Oo. kahit may pasado ka na ng NCLEX. So, ang ginawa niya doon, walk-in. May application online, pero nag-walk-in pa rin siya. Nag-ano lang na Pasa-pasa. pasa-pasa. Ano ba to? Yung walk-in na sinasabi is yung CV. Oo, may Oo, CV yung siya. mismo Ganun siguro. talaga. Ilang hospital din, tapos nag-click naman na Kumbaga, tsaga lang sinuwerte din din, talaga, oo. no? Tsaga na. Pero hirap din yan kasi parang mga nurse, mga long shifts yan. Long shift siya noon. Ang experience talaga niya. Kaya naman sinasabi ng mga tao, dream job nursing sa States. Kasi biri mo, 10 to 12 hour minimum or double shift ka. So OT. OT. Ang OT doon, 200%. 1.5 to 200%. Government siya, di ba? Hindi. Ano, Hindi ba sorry, government? anong minimum na oras? 12. 10 to 12. 10 to 12. Oo. Kaya ng Pilipino yan, parang 10 to 12. Oo. So, Kaya nga- maliit lang yun. Kaya nga Maliit lang yun. may pera talaga. So, from kung 8 tutusin. hours and then 4 hours na OT, OT. every day, di ba? Tsaka ang sweldo ng nurse, medyo... Oo, that Ang time, pinopera mo sa nagsimula unahin. na kagad sa parang high 20s na yun per hour. Pag kinumpara mo sa, let's say for example, nagwo-work ka sa mall, iba rin talaga ang sweldo ng nurse. Talagang parang idodouble mo pag nagtrabaho ka sa mall. Ngayon, pare, meron kang idea. Kasi at least baka may mga aspiring nurses tayo na magkano ang
magkano ang sweldo ngayon ng nurse sa States? Wala May na. rough estimate, pare. Wala talaga. Wala na kami simula nung umalis siya 9 years ago. Wala na. Yung dati siguro. 9 years ago. Oh, 9 years 9 years ago, nasa mga 29 siya ron eh. 29 to 30. Per day, per hour. Per hour. Per hour, okay. So let's say 30 per hour. So times 12 and then times 24, tama? In peso, sige. 24 days in a month. 20. Oh. Kasi parang 5 lang, diba? So 30 times 12 times 20. Malaki. Malaki talaga. Actually, pag nag-nurse ka naman doon talaga makakabili ka ng kotse mo. 9 years ago pa yun. Eh, may mga nurse Diba? din na mga nurse na private nurse yung Oo. hindi ka sa hospital. Mas malaki yun. Mas malaki yun. Yung pupunta ka lang sa bahay ng pasyente mo, stay ka lang doon ng 2 to 3, 4 hours. Tapos kung may iba ka pang pasyente on that day, lipat ka na naman doon sa pasyente mo. Ano, ina-apply ba or sa hospital, inaano yun? Hospital ang nagpapadala sa'yo? Sa akin kasi sa experience ko, pag sa caregiving naman, caregiving. Clinic yun. Kunwari, employed ka ng clinic. Yung clinic, bibigyan ka ng pupuntahan Parang task ka, ganun. Parang may ruta ka. Oo. Ganun. Tapos malaki yung sweldo mo. Parang Tapos, yun naman yung agency lumalabas. Yung parang Parang ganun. Yung ganun. clinic, siya yung magbibill sa government. Yung government babayaran yung clinic. Di ba may nabalita Makakaipon ngayon pa na talaga. na skinam niya yung government ng Yun, yung 100 millions of dollars. Ay, ito yung yung Sobrang nag-viral? yaman na, Kasi dinadaya niya yung billings niya. Talaga? Ganun. Ganun siya. Di ba mayaman May siya? term nga doon na BSN eh. Uy, sobrang BSN ka. Kunwari yung napangasawa mo nurse. Kasi tawag sa'yo buhay sa nurse. Okay. BSN tawag pala. sa'yo. Oo. Jay, may tanong lang ako. Kasi syempre, ang usual na iniisip ng mga tao, lalo na pag hindi pa nakapunta ng ibang bansa is, pag nandun ka na sa Amerika, madali lang ang trabaho, madali ang pera. Yun yung common knowledge ng mga tao eh. Pero ano yung pinaka masasabi nating pinaka nahirapan ka na habang nandun ka? Maliban na lang syempre sa work. Ano yung pinaka major adjustment going from one country going to a new country? Mindset. Mindset. Talaga na na parang dito nga sarap buhay, di ba? Parang may uwian ka, galing ka may allowance, may kotse, tambay, di ba? Anytime, kahit Happy, ano oras ka happy. gumising. Doon, nasa sa akin na kasi nga iba naman yung goal ko noon eh. Stick Parang kasi ang dito goal na ko eh. kasi noon, gusto ko nang magsimulan yung yung future, di ba? Kaya ang mindset talaga yung nag-iba na parang bakit ko ba ginagawa to? Nag-2 jobs ako noon at may isang point na parang nandun sa Trixie talagang tapos parang gusto ko lang ng extra bayad. Sabi ko pag ako nag-OT, may pambayad na ako ng kotse next month. May kinuha ko 2, para 3 shift na may graveyard pa na parang sa stocking. Ginawa ko. Tapos talagang parang energy drink lang. May isang point yung last day ko nung parang ginawa ko, para sabi ko, napayak na lang parang ba't ko magagawa to? Parang binubugbog. Which is, may ibang Pilipinong ginagawa yun, nasaludo naman ako sa kanila. Kasi talagang... Normal nila yun. Oo, normal nila tsaka yun. malamang sa malamang, yung pinagtatrabahuan nun, or yung ginagawa nun, is talagang para dito sa Pilipinas na iwanan niya. Which is, hindi lang yung swerte ko. Kasi hindi ako nagpapadala, wala akong pinapadalan dito. di ba? Oo, sa pa yan. Yun yung talagang, ang magandang nangyari sa akin. Opportunity nandyan, wala akong pinapadalan dito. Solo mo lahat. Panulo ko lahat, talaga para lang talaga sa makaipon. future ko. Pero, answering your question, it's really the mindset na, Mindset talaga. yeah, yung kaling ka tambay, or, sabi na, OJT, diba, trabaho ko eh. After nun, alam kong may tambay. Pwede akong mag-relax, mag-unwind ng Friday night. Doon, wala. I mean, kasama mo si Macy's, kasama si Trixie. Paano yung oras niya? Nagkikita pa ba kayo? Nagkikita pa naman. Nung hindi pa siya nurse. Parang naalala ko nung pinagkikwentahan natin yung pagpunta mo ng US. Parang unfair naman kung hindi ka pupunta sa aming mga maiiwan sa Pilipinas. Kasi ikaw may opportunity ka, kami wala. Parang ganun yung kwentuhan natin nun eh, diba? Saka parang, di ba may pera ka, umuwi ka ng Pilipinas, madali lang naman kung may pera ka na. Parang ganun yung usapan natin nun eh, diba? Kaya naman, Tama din yun. Kumbaga parang, parang ikaw may ganyan ka eh. Kung kami may ganyan, wala na kami dito. Yung totoo naman yun, Parang ganun yung ano nun eh. Parang ganun yung tema natin. nun. isang naging factor din na kahit pa paano, thankful din ako na umalis siya.
Kasi kahit pa paano, Good way ba yun? thank you. Hindi, kasi pare, tanda mo, ikaw, isa ka sa mga unang umalis at nakita namin na kahit pa paano gumanda ang buhay. Pare. So, ibig ko sabihin, kaya ako naging thankful. Kasi, kailangan, kahit pa paano, may mangyari din sa buhay ko. Yeah, just then. Kumbaga ano, Hindi pwede yung parang kagaya ng sinasabi Parang natin dati na-motivate na, ka. motive, oh. oh, na-motivate ako na kailangan, may gawin din ako sa buhay ko. Kasi yung kaibigan mo, umaangat eh. Mapapaisip ka rin talaga. Diba? eh, oo. Na kahit pa paano, kaya ako sinabing ganun. Dahil, syempre, kailangan talagang kumilos din ako para sa sarili ko na may kailangan akong gawin. Kasi kung kaya ng isang tao, Kaya mo nasabi din. ko rin sa sarili ko nun, kaya ko rin yan. Diba? Kaya yun, nasabi kong, thankful ako kasi umalis ka. And I think kailangan i-emphasize lang na usually kasi ang iniisip pag nasa Amerika, sarap ng buhay. Yun ang reality. Reality, yan talaga Pilipino. Hindi rin talaga totoo yung statement. Kikilos ka. Kasi syempre, hindi rin ganun kadali para makuha mo yung comfortability sa Gagalawan ibang mo bansa. talaga siya, no? O kasi tulad nga ng sinasabi nyo kasi, di ba, kukuha siya ng dalawang trabaho, nasa bago siyang kultura, bagong lahi, hindi mo gamay kung ano ang mga personality, malamang hindi nagigets yung humor mo, di ba? Tapos syempre, kita mo dolyares, gastos mo din dolyares, di ba? Oo. So I think yun yung pinaka-biggest misconception din na inisip ng tao. Swerte. Tsaka Hindi na- porke nasa ibang bansa ka, sarap na ng Actually, buhay hindi mo, rin no? naman sa swerte yun kasi kahit na pumunta ka ng Amerika, pero kung tulad yun ng sinabi ni Jay, kung wala kang mindset, magiging Di ba, pobre ka rin din eh. Gagi, di ba may, yung nababalita nga na ano, yung pumunta doon para makipagsapalaran. Tapos homeless. Oo. Di ba? Kaya totoo May mga yun. ganun. Kasi hindi ka naman talaga Yun nakita. nga. Hindi talaga lahat siniswerte. Oo. Napansin ko kasi doon, sabihin natin, may opportunity. Totoo, madali magka-work. Pero yung work mo, pag may work ka doon, di ka magugutom, comfortable ka, pero di ka Pambuhay ng ano, pambuhay araw-araw. Kaya nga yung mindset Kung wala na kang parang extra, mabubuhay ka lang. So, mauubos lang yung para kang ano. paycheck to paycheck ka Oo, ganun ka lang. Pero Renta, totoo pagkain. naman, hindi ka talaga magugutom kasi enough yung sweldo para makakain ka, hindi ka talaga mamamatay sa gutom. Pero yun lang. Paano yung isipin mo, paano ka magpo-progress, di ba? So, yun yung mahirap dun. Well, dito rin naman sa Pilipinas. Paycheck to paycheck. Meron dyan, isang kahig, isang tuka. Oo. Pareho rin naman yun dito sa Pilipinas. Eh. Trabaho ka ngayon, yun din yung panggagastos mo. Bukas, trabaho ka ulit, yun ulit. Ganun Minsan, din naman puro eh. Kahit kahig, saan ka walang tuka. pumunta. Kahit saan ka pumunta, kahit nasa ibang bansa ka, kahit anong field Lahat ang gawin naman. mo. Kung nasa yung kagaya yung sinasabi mo, yung mindset mo is ganun lang. Kasi minsan ang tao, ayaw lumabas ng comfort zone. Kontento na ako rito eh. Bakit pa ako? Okay na ako, kumikita ako ng 25,000 eh. May iba dyan kumikita ng 50,000. Oh. Akala malaki na yun para. Pero yung 25,000, para dun sa tao na yun, masaya na siya. So, nakadepende rin talaga sa tao yun. So, hindi lahat talaga ng tao pareho. Pero minsan naman, swerte mo kumikita ka ng 50,000. Yung iba talaga wala eh. Di ba? Kasi, Yun nga lang. kontento na rin sila kung sa ganun, di ba? Kontento na sila sa ginagawa nila. Di ba? Kumbaga, yung mga magnanakaw, di ba? Kontento na sila sa ganun. O bakit? Pare, isipin mo, makanakaw yan ng 1,000 sa 500, okay lang. Di ba? Buhay na sila doon. Oo, di ba? O, addict pare. Never say no. Tama. Bakit ang addict nakagawa ng paraan? Di ba? Nakarinig ka na ba ng addict na nagsabing, ayoko bumatak, wala akong pera eh. Di ba? Tama. Bakit sila nakakagawa ng paraan? Kung ikaw na normal, kaya mong gumawa ng paraan. May libre naman daw mamaya. Kargado kasi Ayaw. sila eh. Oo. Kailangan na responde. Pero nakakaano lang, no? Nakakaawa lang din. Kasi may adik na ang lalaki ng katawan, yung kayang-kaya magtrabaho talaga. Pero alam mo yun, Anyway, pambiyanan natin sila mga addict sila. The Backyard Truths. The Backyard Truths.